Pwede ka mag-correlate ng tatlo, but it doesn't mean na simultaneously siyang nirarun. Pwedeng, for example, ABC, i-correlate ni correlation si A and B, si B and C, and si C and D. Pero, si C and D, si C and A, rather. Pero walang model na magsasabi sa'yo na, in general, no, is there a significant relationship? Walang ganun in correlation. Pair lang talaga siya, no? Kaya siya tinatawag rin na, later on, meron siyang assumptions na paired observations, no? So ang importante in a correlation, we have to determine the size or the magnitude, what we call the magnitude, as well as the direction of difference. I will explain more of this, no? Now, golden rule muna tayo. When we use correlation, it does not mean causation. Ibig sabihin, if nakakita tayo ng relationship between height and weight, it doesn't mean na yung height mo ang nagpo-cause ng increase sa weight mo. Or the other way around, it doesn't mean na yung weight mo ang nagpo-cause sa increase ng height mo. It doesn't work that way, no? We can only determine relationship, no? Kung related sila. But sino ang nagpo-cause ng increase sa isang variable? Is it variable A causing the increase in variable B? Or variable B causing the increase in variable A? That is called directionality problem. Later on, I will give more example of that, no? But hindi natin pwedeng masabi in a correlational analysis sino ang nakaka-apekto kanino, no? Kaya nga in correlational analysis wala tayong IBDB kasi wala tayong manipulation na ginagawa, walang grouping variable, walang ganun, no? We cannot determine who's causing the changes to these variables, no? And limitado lang din in correlational design, limitado tayo sa relationship. If we want to determine the effect, we will perform experimental procedures or experimental research. But we will not discuss that. It will be discussed in your experimental psychology. But ang limitations ng correlation is that correlation is not causation. It doesn't mean na if related sila, it doesn't mean na variable A is causing the changes in variable B or vice versa. Alright? Do we get that? Patingin nga ako ng reaction. Ito na naman ako sa reaction kung may kausap pa. Okay. So, basically, naiintindihan pa natin yon, no? So, let's move on. Correlation is not causation. So, yung mga magko-correlation dyan, huwag nyo sasabihin na in your results that height, the increase in height is caused by the increase in weight. Not cause, no? They are just related. Walang causal relationship, no? Hindi nagpo-cause ng changes ang variable A kay variable B or the other way around. Now, may tinatawag tayong coefficient correlation or yung R value natin. For R, it's for Pearson's. And then makakakita kayo ng mga subscript. Kunyari, RB. Di ba na meron tayong RB? Ranked by serial correlation. Isa kasi siyang type of non-parametric correlation. So, ranked by serial siya, meron siyang B na subscript. Mamaya makikita nyo yun, no? But, kung natatandaan yung effect size natin sa independent, sa non-parametric, natatandaan nyo yun, yung counterpart ng Cohen's D, yung ranked by serial correlation, RB nakalagay kasi yung B doon signifies by serial correlation po iyon, no? But R, yun kasi yung foundation, si Pearson's. Meron din kayo makikita RS, which means Spearman-Ron naman ang ginamit doon. From the letter S, Spearman. Pero nakasubscript siya sa letter R. But in general, ang basehan natin talaga is R, no? The value of R. Whether RS, RB, RP pa yan, no? Iba-iba po yan, no? But ang basis natin ng direction at saka ng strength of relationship is the R, no? Let's dissect the component of R. So sa R, sa value ng R, makakakita kayo ng positive or negative, whether positive yan or negative yan, no? Pag positive yan, ang ibig sabihin, meron niyang direct relationship, no? Or positively related, or in other literature, they want to call it direct relationship, wherein when one variable goes up, the other goes up as well. When one variable goes down, the other one goes down as well. So yung direction of change nila pareho, no? It's either pareho silang tumataas or pareho silang bumababa.
Opposite goes for the inverse or negative correlation. You can call it negatively correlated or negative correlation, or other literature naman prefer tawagin inversely correlated. Ang ibig sabihin naman ng inverse correlation is that when one variable goes up, the other one goes down. When one variable goes down, the other one goes up. So, opposite ang direction niya, sa liwa, no? Unlike in positive correlation, pareho sila ng direction of change. Either pareho silang tumataas or pareho silang bumababa. But in negative correlation or inverse relationship, if tataas yung isa, bababa yung kabila. If bababa yung una, tataas yung kabila, no? Baliktad ang kanilang changes or direction of change. Are we getting it sa sign? So sa sign, sinasabi nito yung direction. Paano sila nagbabago? Okay? Now sa magnitude, yung number, the magnitude is the number itself. Sasabihin nun, gaano kalakas or gaano kalaki yung relationship nila. It will tell you the strength of the relationship. Gaano sila ka-related to one another. Are they strongly related or moderately related or weakly related to one another? Meron po tayong indicator na nagsasabi dyan, no? But pag pinagpares mo yan, for example, let's just say nakuha mong correlational or R, correlation coefficient is 0.90, positive 0.90. So pag nakita mong positive 0.90, first things first, tignan mo yung sign. Okay, they are positively correlated. When one variable goes up, the other one goes up. Okay, now tignan mo yung number, 0.9, sobrang taas nun. It is considered very strong. No? They are positively and very strongly related to one another. No? Positively and very strongly related to one another. Ganun mo siya i-interpret from the sign and from the magnitude. Now, sir, how can we do we get the magnitude? No, later on ipapakita ko yung indicator nito for you to see ano yung, sir, paano nasasabing weak, paano nasasabing moderate, paano nasasabing very strong, no? So discuss muna natin yung dissect pa uli natin, further dissect. Ito sinabi ko kanina, kapag yung sign positive indicates then meaning that as one variable increases, the other variable also tends to increase. Now, the opposite goes for the negative correlation or inverse relationship, wherein when one variable increases, the other one tends to decrease. So, baliktad yung direction of difference niya, just like what we have discussed earlier. Next, ito yung sa magnitude, no? As the, di ba, sign can, the R can either be positive or negative. So, correlational value ranges from -1 to +1, no? -1, ibig sabihin yan, inversely correlated yan. Pag +1, directly correlated or positively correlated. But, tignan nyo yung value itself, regardless of the sign. As the value reaches approximately to 1, mas maganda yung nagiging correlation niya. So, pag 1 talaga ang nakita yung result, perfectly correlated po yun. So, perfect correlation kung tawagin. But as the number approaches the 0, mas weak ang kanyang strength ng relationship. So, mas mataas na number or mas lumalapit sa 1, mas maganda. Mas lumalapit sa 0, mas weak ang correlation niya. Now, let's look at the sign, no? Kung positive, directly related. But, how strong ang tatanong mo ngayon? Kung directly related sila, then how strong? Either weak, moderate, or strongly correlated, no? Ganun siya ini-interpret. Now, let's, ito pa pala, no? Meron pa tayong isang sinasabi dito. Later on, susunod yata dito yung sige, sunod muna natin yung interpretation para hindi kayo malito. Okay. Now, as you can see here, kapag 0.7 and higher, it is considered very strong, no? As you can see here, yan, makikita nyo dito that very strong sa taas and then very strong din dito sa ilalim. Okay? Now, obviously, this is positive. As you can see here, positive. So, positive linear relationship. Pero dito, on the other hand, negative naman siya kasi they are different sa sign. Pero sa magnitude, pareho sila 0.7, pareho silang 0.7. So, they are considered very strong pareho.
But nagkaiba lang sila sa sign. Ibig sabihin, pag ito yung value mo, inversely correlated yan. Pag tumataas yung isa, bumababa yung kabila. Pero pag ito, pag tumataas yung isa, tumataas din yung kabila. Now, look at this, no? Pareho silang 0.1 to 0.19. Pareho silang no or negligible relationship. But, as you can see here, this is positive, this is negative. Sir, ba't wala pong weakly correlated? Negligible kasi yung ganyan, no? Kahit na positive or negative yan, negligible yung dalawa na yan, no? Hindi mo kino-consider yan as significant, no? Madalang ka makakita ng gantong value na significant. Most of it, pag ganito na yung correlational value mo, hindi yan, walang significant value yan, no? Hindi yan related to one another. As you can see here naman, no, 0.50 to 0.69, strong, but positive. Sa opposite continuum, makikita nyo that negative naman siya, pero strongly related pa rin naman siya, no? But negative nga lang ang kanyang relationship, no? So, hindi nyo dapat kabisaduhin ito. Ang kakabisaduhin nyo lang dito is the number. The sign, dapat alam nyo yan. Pag positive, obviously, positively related. Pag negative, inversely related or negatively correlated. Yan. But the sign, eto, importante yan. Whether positive or negative, pareho yan ng ibig sabihin. Ayan, no? Makikita nyo na complementary lang din naman siya sa kabila. No? So, do we get the interpretation of correlation coefficient? Okay, so madali pa naman siya, no? Now, ito yung medyo challenging na part, no? When we talk about coefficient of determination kasi, wait lang, palitan ko, no? Coefficient of determination. Ito yung medyo challenging. Now, ang idea ng coefficient of determination is that how much of the variance, now, let's recall again the variances, no? Or the variance. The variance is the dispersion of score. Changes, let's just call it in simple term, changes in score. Okay? So, variances po ang ibig sabihin, ayun po ang ibig sabihin ng variance. Changes in score, let's conceptualize it muna that way, no? But the actual meaning is dispersion of score, as we all know it, no? Now, when we talk about coefficient of determination, ang ibig sabihin po nito is that how much of the changes in variable B can be explained or attributed to variable A. Ibig sabihin, how much of the changes sa score ang related kay variable A or the other way around. For example, pwede mo naman ding sabihin na how much ng variances or changes in score in variable A is attributable or can be explained by variable B. Ibig sabihin si variable B related siya by how much percent, no? Nagkakaroon ng changes ang variable A by how much percent, and how much percentage of that change can be attributable to variable B. So, let's stop with the definition. Let me show you some example, no? So, ito yung interpretation yan. For example, if nakita mong 100% ang coefficient of determination mo, ibig sabihin, all of the variance in variable y is attributed to variable x or vice versa, no? For example, sinabi mong 100% of the variance is attributable to variable A. Ibig sabihin, lahat ng changes in variable B can be explained by variable A. Explain tayo, do not use the word cause, not caused by variable A, because sabi nga natin, causation or correlation is not causation. We just use the term can be explained or can be attributable to. But parang yung idea niya, cause, but do not think of it that way, no? Parang kayang i-explain ng variable A ang variable B mo by how much percent. Yun ang coefficient of determination. So, these are the indicators na pwede nating sabihin. Kunyari, for example, 19% to 1%, only a small portion of variance or changes in score in Y is attributed to or attributable to variable X. So, with the, para mas maintindihan natin, let me show you some example. For illustrative example 1, a researcher found that social confidence is correlated
with perceived attractiveness. So meron tayong dalawang variable, no? Independent, no? Dependent here, no? Both, let's just consider it both variable. Okay? So yung una, social confidence, and pangalawa, perceived attractiveness. Ngayon, as you can see, merong correlation coefficient na 0.9. Significant siya by at less than 0.001. So significant yung meaningful ang relationship niya. So as you can see here, positively correlated yan. Ibig sabihin, as social confidence goes up, perceived attractiveness of the person goes up as well. No? Kasi positive, sir, wala pong sign. Obviously, pag walang sign, that is positive. Okay? Pag may negative sign, that is negative. Diba typically, pag positive naman, di naman natin nilalagyan ng sign yon. So, obviously, this is positively correlated. Now, look at the number. It's 0.9. Based on our indicator previously, no, let's go back. 0.9, papasok po siya dito saan? Dito sa 0.7 or higher. Ibig sabihin, very strong ang kanyang relationship. So, let's go, let's see again the slide, no? So, 0.9, ibig sabihin, very strongly related ang social confidence kay perceived attractiveness by 0.9 na correlation coefficient. So, very strongly related po sila, no? As social confidence goes up, perceived attractiveness goes up as well by they are strongly related to one another. Okay? Now, madaling intindihin ng correlation coefficient. So, sign lang pala tsaka magnitude. Now, let's go sa coefficient of determination. As you can see here sa ilalim. Okay? As you can see here, ano ba itong gamitin? Ayan. As you can see here, meron tayong 0.9. Okay? For us to get the correlation or the coefficient of determination, rather, the R squared, how much variance is attributed to either of these variables. So, we will just square our R. Kasi yun din naman yung nasa notation, no? R squared. De-square mo tong R mo. Okay? So, makakakuha ka ng 0.81. No? So, i-squared mo siya. Then, times 100 to convert the decimal to percentage, then you have 81%. This means that 81% of the variance in perceived attractiveness can be attributed to and explained by the changes in social confidence and vice versa. For example, nag-change ang social confidence mo. 71% ng scores mo sa perceived attractiveness mag-change din. Kasi attributable yung variances ng perceived attractiveness by 81%, no, sa social confidence. So, pag nag-change ang social confidence mo, 81% of the scores in your perceived attractiveness will also change. So, that is the meaning of coefficient of determination. Are we getting it, no? Maliwanag pa ba ang idea ng coefficient of determination? So, ibig sabihin, how much of the changes in score can be explained or attributed to other variable. In this example, how 81% of the changes in perceived attractiveness level can be attributed or explained by the changes in social confidence. So, as social confidence change, there are 81% chance or 81% of the scores in perceived attractiveness will also change. Alright? So, maliwanag tayo ngayon, no? Okay pa. So, may tinatawag din tayong coefficient of alienation. So, ang coefficient of alienation naman, ito naman yung percentage of the variance that cannot be attributed to social confidence. So, kabaliktaran siya ng determination. If determination explains how much can be attributed to either variable, alienation naman is the percentage of variance that is unexplained by your model or correlation model. So, as you can see here, kung meron tayo kanina na 81% na coefficient of determination, ibig sabihin 81% of the variance, they share 81% of the variance. Meron pang 19% na unexplained. So, you can say that 19% of the remaining variance or the remaining variance, which is 19%, could be presumably be accounted for either by chance yan or error sa measurement, no, or other factors. Okay? Not by your variable of interest. Okay? So, yung
coefficient of alienation and determination, dichotomy yan, no? Yung determination, how much can be explained by the model. Okay? But yung alienation, yung unexplained variance. Are we getting the concept? How much of the variance is still unexplained? So, hindi mo siya pwedeng sabihin na attributed, no? Hindi. Baka there are other factors. Either it can be an error in measurement, it can either be individual differences, it can either be environmental factors, and that 19% cannot be attributed to either of these variables. They do not share the same 19% of the variance. Are we clear? Maliwanag po? Okay. So far, maliwanag pa naman, no? So, ito po iyon, no? I-minus lang natin sa 1 yung coefficient of determination natin para makuha yung alienation. Or, kung nasa percentage form man siya, i-minus lang natin sa 100. Kunyari, pinercentage nyo na 0.81, so may 0.19 ka pang alienation. But kung percentage na yan, 100 minus 81, meron kang 19%. Okay? Pag decimal, minus mo siya sa 1. Pero kapag converted na siya sa percentage, minus mo na siya sa 100. Okay? Now, another illustrative example, no? Sleep studies have found that sleep quality is negatively correlated with negative emotions, no? The coefficient or the correlation coefficient is negative 0.78. Meaningful ang kanyang relationship kasi it's below 0.05. No? Meron pa rin tayong p-value here. So, first things first, let's analyze the correlation coefficient. So, negatively correlated, ibig sabihin, pag tumataas yung isa, bumababa yung kabila. And 0.78, it is still higher than 0.70. So, strongly related pa rin sila. But what is the direction? No, meron na tayong strength. So, meron tayong strength which is strongly related, but the direction is inversely related. When sleep quality goes up, negative emotions goes down. Okay? So, pag mas maganda daw yung tulog mo, mas bumababa daw yung chances ng negative emotions mo. O mas bumababa yung negative emotions mo in general. Pero kapag sleep deprived ka or yung sleep quality mo hindi maganda, mas bumababa ang sleep quality mo, mas tumataas ngayon ang negative emotions mo. So, baliktad ang directions nga. Nakukuha ba? Nakukuha? Okay. So, naiintindihan, no? They are negatively correlated. Now, so, if we have a 0.78 or negative 0.78 na correlation coefficient, for us to get the correlation na coefficient of determination rather, we just squared it, no? Makakakuha tayo ng 0.6084. So let me annotate, no? Ito siya, yung ating formula, then nakuha natin is 0.6084. Multiplying it by 100, we have 60.84%. It means that the changes in negative emotions or 60.84% of the variance in negative emotions or changes in negative emotions can be attributed or explained by social confidence. This is not social confidence. Hindi ko pala napalitan, no? Sleep quality to, no? Palitan ko muna. Sleep quality. Okay. So, ibig sabihin, 60.84% ng changes in negative emotions can be attributed to sleep quality or vice versa. Pwede rin naman kasi natin sabihin dito na habang tumataas ang negative emotions natin, mas bumababa ang sleep quality, right? So, hindi mo pwedeng sabihin kasi sleep quality ang nagkukos ng negative emotions kasi negative emotions can also cause sleep quality. So, hindi mo alam yung direction of difference nila, no? Sino ba ang nagkukos? Sino ba ang may causal degree dito? Hindi mo pwedeng sabihin kasi you're just determining the relationship, not the causal relationship. But, let's focus on the determination. So, as you can see here, 60.84% of the variance nito, yung changes dito, can be attributable to sleep quality. And the other way around, yung changes dito, 68.84% of the changes in sleep quality can be attributable to negative emotion or explained by the negative emotions. Now, how much percentage ang unexplained pa ng correlational model natin? So, we still have 30.6%
9% of the score or changes in score or variances is not attributable to either of the two. So it's beyond their relationship. It can either be other factors, for example, their life events, no, stressful life events, pwede po yun mangyari, no, but they do not share the same 39.16% variance. No, maliwanag po tayo. Are we clear? Are we clear? Okay. So kagaya niyan, no, as you can see, wala akong tulog kaya yung energy ko ngayon mababa, no, negative emotions. Hindi naman negative emotions but papunta na doon, no, na mabilis akong naiirita ngayong umaga. So, totoo naman to, no? This is based on studies. Talaga hindi ako nag-imbento dito ng data. Okay? So, let's move on. Ito yung sinasabi ko kanina na meron tayong problem with correlation. Una, meron tayong tinatawag na third variable problem wherein hindi natin pwedeng sabihin na si variable A ang nagkakos kay variable B, baka kasi meron pang ibang factor na hindi natin nabibigyan ng atensyon na nagkakos ng changes dito sa dalawa na to. Now, later on, I will show you some example of that. Directionality, on the other hand, ito yung ina-explain ko kanina na si sleep quality ang pwedeng mag-cause ng negative emotions. Pwede rin naman si negative emotions ang mag-cause ng pagbaba ng sleep quality. So, meron tayong directionality problem. Hindi mo pwedeng masabi kung sino ang nagpo-cause ng changes to these variables, no? I will show you some illustrative example. So, just like what we have discussed, no? Sleep quality can cause the changes in negative emotions, no? Or the other way around. Negative emotions can cause sleep quality or pagbaba ng sleep quality or pagtaas, no? Kapag mas mababa ang negative emotions mo, mas maganda ang sleep quality mo. Pag mas mataas ang negative emotions mo, mas mababa ang sleep quality mo. Or pwede rin kasi natin sabihin na pag mas mataas ba ang sleep quality mo, mas bumababa ang negative emotions mo. Or pag mas mababa ang sleep quality mo, mas tumataas ang negative emotions mo. So, merong ganung dilemma, no? We cannot determine that in correlational design. That's why it's called directionality problem. You cannot determine the direction of causal relationship, no? Kaya nga tinatawag natin correlation is not causation kasi either of them can cause the changes in one another. Are we clear with directionality problem? Do we get the directionality problem? Okay. Now, ito yung tinatawag kong hindi ako, but tinatawag nating third variable problem, no? There is one hidden variable that is beyond our scope that can cause the changes on both of these variables. For example, we have work stress, no? Hindi natin alam yan, no? Kasi hindi naman natin focus yan. For example, alisin ko muna, hindi mo alam yan kasi hindi mo naman yan focus, no? Hindi mo objective or beyond your scope ang work stress. So, let's just say na nakatago siya. Hindi mo siya namamalayan, no? Work stress can cause changes in sleep quality and can also change or can also cause some changes in negative emotions, no? Kapag stress ka sa work or academic stress, let's just say that para mas makarelate kayo, no? Palitan natin ng academic stress para relatable, no? Academics. Okay. So, palitan natin ng academic stress para nawala siya. Wait. Okay. So, pinalitan ko lang ng academic stress para mas maintindihan. Okay? So, yan, tinatawag natin itong third variable problem. Now, as you can see here, no, annotate natin. As you can see here, as tumataas ang academic stress mo, mas bumababa to. Diba? So, pero ito hindi mo to alam eh. Hindi mo kasi to alam kasi it's beyond the scope of your study. So, hindi mo siya focus kaya hindi mo siya nakikita in your research. But, it's actually causing the change in sleep quality. And, academic stress, the more academic stress that you have, mas tumataas naman tong negative emotions mo. So, pwede rin siya mag-cause, no?
Or pwede rin naman kasi yung habang tumataas ng negative emotions mo, tumataas din yung academic stress mo kasi hindi ka nakaka-cope up. Or kapag bumababa ang sleep quality mo, pwedeng apektado din yung academic stress mo, mas tumataas kasi wala, sleep deprived ka. Nakikita niyo yung problema with correlational analysis, and dagdagan pa natin, this is invisible. Hindi mo nakikita yan. So let's ibalik natin sa slide na wala siya. Okay, so ayan, no? Ayan lang ang focus mo. Meron ditong third variable na hindi mo nakikita, na nagkukos pala nito. Ngayon, sinasabi mo, kinukos ka mo nito yan, mamamali ka kasi meron pala ditong hidden, which is academic stress, which is what we call the third variable problem. Okay? Naintindihan po, this is the third variable problem. Hidden po ito, hindi mo yan nakikita. It's probably causing the changes in both of your variables. Pero ikaw, kinoconclude mo na ito related. But meron palang isa pang mediating factor dito sa taas. Are we clear? No, this is third variable problem. This is directionality. This is directionality rin, no? Yan, directionality din yan. Kasi hindi mo pwedeng sabihin si sleep quality nagkukos ng academic stress o si academic stress ang nagkukos ng sleep quality. Okay? Ito rin, directionality problem din yan. Ito as a whole, this is third variable problem. Okay? Ito directionality din to. No? Naiintindihan po? So, we just have to be mindful with our wording. We do not use the word impact, influence, effects, no? Affect sa correlation ng analysis. So, relationship lang ang gagamitin nating terminology. So, yung just be mindful with the groups na gagamit dyan ng correlational analysis kasi baka mamaya i-interpret nyo na sabi nyo caused by. Okay, dun pa lang sa term na yun, mali na kayo, no? Kasi it's not caused by because correlation is not causation. There are directionality problem and third variable problem that you have to take into account. Okay, are we clear with this problem? Okay, so let's move on na, no? Now, may tinatawag tayong curvilinearity. So, linearity to na naka-curve. So, pag ganito yung, may tinatawag kasi tayong scatter plot, no? Scatter plot, or if you're familiar with one type of scatter plot is QQ plot. Isang sa example yun ng scatter plot. But in scattergram na tinatawag, pinaplot natin yung dalawang variable, no? Merong x-axis, may y-axis. Pero hindi applicable kasi ang any correlation sa curvilinear relationship. This is a non-linear relationship. As you can see, this is linear, no? This is linear. So diretso siya. Nakaganon siya. Okay? It can either be, it can go like this as well. Or pwede rin pa ganito. Basta diretso, linear relationship. Ang problem with this scatter plot, meron tayong outlier. Okay, nakikita niyo outlier, di ba? So, ayan yung outlier natin. But this is linear. Ang curvilinear na tinatawag, linear curve. Ayan. Anong problem nito? Tingnan natin, no? As you can see here, habang bumababa ang y, tumataas ang x. Okay? So, as you can see here, bumababa ang y, pero ang, di ba, ang x tumataas pa ganito? Pa ganito ang direksyon ng x. Okay, so as you can see, habang bumababa ang y, tumataas ang x. Pero kapag nakaganto yan, yan na ang positively correlated. Nakaganto po ang scatter plot nyo. Pero pag ganito, this is inversely correlated because as you can see, habang bumababa ang y, tumataas ang x. Pero pag nakaganto siya, nakaganto, yan, nakaganyan. Makikita nyo habang tumataas ang y, tumataas din ang x. Or habang bumababa ang y, bumababa din ang x. Pero dito, baliktad. Habang bumababa ang y, tumataas ang x. The problem here is that we have an outlier. We cannot use Pearson's R kapag may ganito tayo sa data point natin. Okay, so no outlier assumption pa rin to. This is curvilinear. Anong problem with this type of scattergram? As you can see, as variable y goes up, variable x goes up as well. So dito linear siya. Pero pagdating dito, bumaliktad ang data mo. Naging inverse. So, hindi po yan pwede na sa isang scatter plot, dalawa ang relationship. So, dito, curvilinear na po to. Kasi may mga tumataas, habang tumataas ang x, may mga tumataas na y. Meron din namang mga bumababang y habang tumataas ang x. Kaya siya naging curve. No? Na kaya nating interpret po itong scatter plot natin. Are we clear on this? No? So, kapag ganito, curvilinear ang relationship, hindi po natin ito pwedeng gamitan ng Pearson's R, ha? Or any
correlational analysis. So, hindi po ito pwedeng i-run sa correlational analysis, no? Problematic po yan kasi hindi linear ang relationship niyan. May mga tumataas, may mga bumababa ng sabay. Tumataas naman tong X pareho, no? Pero sa Y, makikita nyo, may mga tumataas, may mga bumababa. Pero dito, without, kunyari, walang outlier, no? Let's erase the outlier. Pwede bang erase dito? Shade lang. Ay, perfect. Ayan. So, let's just say na walang outlier. Okay? Now, hirap naman ito. Ayan. Eto, linear to. Kasi habang bumababa, tumataas yung kabila. No? So, isa lang yung direksyon. Eto, pag paganto naman ng line, habang tumataas yung isa, tumataas din yung isa. So, it can either go this way or this way, but not this way. Okay? Now, let's move on. So, eto na po yung medyo challenging na part, no? So, pay attention to this kasi this is the types. Okay? Question? May question ba si Miss Hena? Wala yata, napindot lang. Okay. Or hindi na marinig. So, anyway, if may problem with the mic, you can just chat with the message dito sa ilalim. Okay? So, let's continue. So, pay attention to this, no? Kasi ito yung medyo challenging na part. So, first things first, we will use persons are only if all of the assumptions ng parametric test ay na-meet natin. Okay? What are those? Linear relationship. Later on, ipapakita ko pala yun, no? So, basta lahat ng assumptions na meet, gano'n naman, di ba, pag parametric, lahat ng assumptions na meet, sir. Pag may na-violate na isa, non-parametric. So, from Spearman-Rho, pababa, onwards, Spearman-Rho onwards, non-parametric po yan. But ito yung sinasabi ko kanina, na hindi lang basta-basta tayo magde-decide ng Spearman-Rho. Kasi meron akong i-discuss na 5 non-parametric. But, madali lang naman siya intindihin, no? So, Pearson's R, sa ang requirement kasi kay Pearson's R, dapat yung dalawa mong variable continuous. Or, N pala N, normally distributed, okay? Both of your variable is continuous in nature, and both of them are normally distributed. Okay, pag na-violate ang normality assumptions, automatic Spearman ka. Okay? Pag isa doon sa sa variable mo, for example, di ba dalawang may variable meron ka. Yung isa doon, ordinal scale, Spearman-Rho ka na. Okay? Yun yung requirement for Spearman-Rho. Either ma-violate mo yung assumption ng normality or yung isa mong variable dun sa dalawa ay ordinal. Not nominal ha, ordinal. Si Spearman-Rho kasi kaya niyang compute ng ordinal, interval, and ratio. Si Pearson's R, interval and ratio lang. So, continuous lang si Pearson's R. Pagdating kay Spearman, kaya niyang compute ang ordinal scale. For example, magbibigay ako mamaya ng example on Pearson's R and Spearman-Rho. But, let's give an illustrative example kailan si Pearson's R, no? Si height and weight, pwede kay Pearson's R yun kasi both of them are continuous, no? Height is measured in numbers, weight is measured in numbers, no? Merong absolute zero. Okay? So, ratio scale sila pareho, pwede siyang Pearson's R. Now, kung ang gagawin mo is i-correlate mo yung weight sa socio-economic status. For example, upper class, middle class, poverty line. So, iyon, naka-ordinal scale yung variable mo na yon, and then i-correlate mo sa weight. Okay? Hindi mo na siya pwedeng gamitin ng Pearson's R kasi yung isang variable mo hindi na continuous in nature. Rather, it's ordinal. So, Spearman-Rho ang gagamitin mo. Okay? So, meron kang dalawang variable, tignan mo kung parehong continuous yon. Pag pareho, Pearson. Then, tignan mo kung normally distributed pareho. Pag parehong normally distributed, Pearson. Pero kahit isa lang doon, maging non-normal, ma-violate yung normality assumptions, automatic mag-Spearman-Rho ka. Are we clear? Do we understand it? Okay, maliwanag pa, no? Now, another non-parametric correlational analysis is what we call point by serial correlation. So, para siyang Spearman-Rho, pero instead of having an ordinal variable, we have a true binary
binary variable. So, true dichotomy din yan, no? Tinatawag din siyang true dichotomous kung sa ibang literature. But for this class, let's just call it true binary. Ano po yung meron kasing tinatawag na artificial binary. So, let's differentiate a true binary variable to an artificial binary variable. Pag sinabi mong true binary, ibig sabihin, in nature, dalawa lang talaga siya. So, kaya nga siya binary, no? Dalawa lang siya. For example, sex or natal sex, you can either, let's just, wag muna nating ipa-complicate by considering intersex, no? Because that is another topic to consider. Let's just typical, no? Male and female. Natal sex tayo, ha? The sex assigned at birth. So, in reality, that is a true binary variable. You can either just be male or female. And wala nang iba. Okay? So, sabi nga natin, wag muna natin ipa-complicate by adding intersex, no? It's for another topic. But for the sake of the discussion, in real life, we have a true binary variable when we consider male and female. Kasi even in real setting, ganun talaga siya. We only have male and female. That is a true binary variable. Now, when you said na gender, for example, sinabi mong gender, now that is a social norm, no? Tapos sinabi mong homosexual and heterosexual. Okay? So, binary pa rin siya. Ginawa mo siyang dalawa. But for the sake of your research lang, sir, what do you mean na for the sake of our research? You just want to determine, kunyari, for example, may relationship ba ang confidence sa pagiging homosexual mo and heterosexual mo? Okay? So, as homosexual, mas tumataas ang confidence. Pag heterosexual, mas bumababa ang confidence, no? But consider the variable. Homosexual and heterosexual are artificial binary variable kasi meron pang other gender in reality that is in the middle of the two. Okay? Hindi mo pwedeng putulin lang doon ang categorization ng gender. Gender, how we're talking about gender. But in reality, marami pang gender, no? But for the sake of your research, dinivide mo lang ang gender sa dalawa. That will be an artificial binary variable or artificial dichotomy kung tawagin. Ang true dichotomy versus artificial dichotomy. Ang true dichotomy, even in real life, ganun lang siya. But ang artificial dichotomy, dinivide mo lang siya into two for the sake of your research. But in reality, marami pa siyang categorization in between. Ano pa po yung example ng artificial variable? True dichotomy muna. No? Pwede kang maging mother or father. Diba? That is a true dichotomy. Wala nang ibang klase ng parent. Or, sir, single parent. Hindi ibig sabihin yung gender ng parent. You can either be a mother or a father. Diba? So, ano pa ba? Ang true dichotomy. Meron pa tayong yes or no. Diba? Yes or no, you can either choose yes or you can either choose no. Alright? Another one is pass or fail. You can either pass or fail. Wala nang ibang in between. So, paano po yung mga huwag niyong pakomplikaduhin, di ba? So, meron tayong dalawang existing common binary variable in nature. If that is existing in nature as it is, that is a true dichotomy. But for the sake of research, divide lang natin siya sa dalawa, magiging artificial dichotomy siya. Ano pa po yung example naman ng mga artificial dichotomy, no? Ang example pa ng mga artificial dichotomy ay ano pa bang mga example ng mga artificial? For example, yung color, no? Or the color that you want, either vibrant or pastel ang sinabi mo. Vibrant color or pastel color. That is an artificial dichotomy kasi in reality, there are many other types of hue or colors, di ba? Merong mga neon, may mga vibrant colors, may mga muted colors, may mga iba't ibang tone, undertones, may mga iba't ibang hue ng color, di ba? So, but for the sake of your research, dinivide mo lang siya between vibrant and pastel colors. Are we getting a true dichotomy and artificial dichotomy idea? Okay, so pag true dichotomy, they actually exist in nature. That is a true, kaya siya tinatawag na true. Pag artificial, we just divided the variable into two categories for the sake of our research. Okay? So,
Ano pa ba yung mga example ng true dichotomy? Anong artificial? For example, sinabi mo sa research mo ng artificial dichotomy, above IQ score, no? Intelligent, not intelligent. Okay? That is what? That is an artificial dichotomy kasi hindi mo pwedeng sabihin yung intelligence dun lang sa dalawa na yon, no? Intelligence is wide range. Alright? Ano pa po? Personality. Ano kaya yung extrovert and introvert? Is that a true dichotomy or artificial dichotomy? Sige, tutuktukan ko kayo pag nagkamali kayo dito. Thumbs up for... Tutuktukan ko kayo in a way kasi psych pa kayo, hindi nyo alam na walang ambivert. No? Wala pong ambivert, mga day. Hindi po totoo. Hindi po tayo parang omnivore na kumakain ka ng damo, kumakain ka rin ng karne. Wala pong ganun, no? You can either be highly extrovert with introverted tendencies or introverted behavior. Pwede po yun. An extrovert can be alone. But it doesn't mean na ambivert ka or amphibian ka, no? Kaya nga, tinatawag namin mga teacher sa faculty, pag mga nakikita namin na nagsasabi ng ambivert, ano pa amphibian? Tumitira ka sa lupa, tsaka sa tubig, no? Hindi po yun pwede, no? Wala pong ambivert in personality. Even in personality test, walang ambivert. We can only categorize people between extrovert and introvert. So, with that, is that a true dichotomy or artificial? True. Thumbs up pag true, thumbs down pag artificial dichotomy. That is a true dichotomy, no? Kasi wala namang somewhere in between, no? So marami pa pong ganyan kayo may encounter. You just have to be mindful. Is it a true dichotomy or is it an artificial dichotomy? Now, let's go back to our discussion. When we are correlating one continuous variable and a true binary variable or a true dichotomy, gagamit po tayo ng point by serial correlation. Tandaan niyo yung keyword dito na point. Ibig sabihin ng point, true dichotomy ang ginagamit natin dito. One true dichotomy and one continuous variable. For example, you will determine whether perceived attractiveness is related to being an extrovert and introvert or introvert. So, extrovert and introvert is a true binary or true dichotomy. On the other hand, perceived attractiveness is measured in continuous variable. So, with that, we will use point by serial correlation. Okay? Moving on, we also have what we call biserial correlation. This is the opposite of point by serial. So, dito walang point, hindi siya true. So, we will use artificial dichotomy or artificial binary variable. So, we have one continuous variable and we have an artificial binary variable. For example, homosexual or straight, heterosexual, and homosexual. Titignan mo kung may relationship yung pagiging heterosexual and homosexual sa perceived attractiveness naman. Balik tayo sa example natin. So, alam mo that homosexual and heterosexual is not a true dichotomy kasi there are other genders pa, no? But for the sake of research, dinivide lang siya into two that became an artificial binary variable. So, gagamit tayo ng biserial correlation with that. Okay? Look at the binary variable or the dichotomy in your variable. Is it a true or is it an artificial? When we went to correlate an artificial variable, artificial dichotomy to a continuous variable, we use biserial. But if a true dichotomy to a continuous variable, we use point biserial. So may true point. So hindi po binary biserial sa true. Okay, pag nakita mo na yung point biserial, okay, may point, ibig sabihin dalawang point lang yan. True dichotomy yung gagamitin natin. Pero pag walang keyword na ganun, automatic artificial ang gagamitin mo. Alright? Now, let's move on to phi coefficient. So, sa phi coefficient naman, dalawang binary variable na or dalawang dichotomy na ang kino-correlate natin. You can either correlate heterosexual and homosexual, introvert and extrovert. Okay? That is true. Parehong dichotomy yon. Homosexual, heterosexual, introvert, extrovert. Now, another consideration is that at least one of it is true dichotomy. So, sa heterosexual and homosexual relationship with extrovert and introvert, alam mo that si homosexual and heterosexual ay artificial dichotomy. On the other hand, alam mo naman na si
Personality, whether extrovert or introvert, is a true dichotomy. Sabi kay phi coefficient, at least isa lang doon ay true. Sir, pwede po bang dalawa doon true? Pwede. Ang minimum requirement niya, at least isa doon sa dalawa mong variable ay true dichotomy. So, si phi coefficient, iniisip ko siya na ganito. Correlating of two dichotomy or dichotomous variable, at least one of them is a true dichotomy or true binary. Ang hirap kasi banggitin ng binary, no? So, dichotomy na lang, no? So, dalawang dichotomy or dalawang dichotomous variable, yung isa doon isang true dichotomy. At least one. Sir, pwede bang dalawa? Pwede. Phi coefficient pa rin yan, no? At least one lang doon. Now, sir, paano po pag pareho namang artificial dichotomy? Tetrachoric na po ang gagamitin ninyo, no? Kasi walang true dichotomy dun sa dalawa. So, hindi mo pwedeng gamitan ng phi coefficient. Kaya gagamit ka ng gagamit ka ng tetrachoric correlation, which composed of two artificial dichotomy variable or dichotomous variable. Do we get it? Are we clear? Okay, sige nga. Tignan nga natin kung nakikita. Pakitype ha. Pwede bang ulit-ulitin yung poll dito? Tingnan natin. Start a poll. Wait lang. Tingnan natin kung natatandaan. Okay? Ay, pang nakapag-grade ito ah. Ang hirap ng online class. Wait lang, type lang natin yung mga choices. Okay, save ko lang. Okay, let's try to vote, no, sa ating mga choices. So, balikan ko lang dito sa slide natin. Okay, so I want to correlate my GWA to my average daily sleep. What will I use? GWA to my average daily sleep. What should you use among the 6? GWA to average hours of sleep. Okay? Bumoto yung iba. 4 pala yung bumoboto. Patingin ako. Nasaan? Okay, 3, 2. Yung iba sumagot. Nasaan yung iba? Ay, wag palang i-show. Para hindi nyo makita kung ano yung sinasagot ng iba. Kasi iba nanggagaya lang. Ito pala yung sumasagot. How about the others? We are 40 here. Nakikita ko kung sino yung bumoboto. No? Yung iba, tulog pa. No? 9:05 na. Bulagta pa kayo dyan sa inyong mga kwarto. Okay lang naman yun as long as nakikinig. Patingin ng mga sagot ninyo. How about the others? 8 pa lang itong nagbo-vote. 9 votes. Okay? So, most of you answered Pearson, which is correct. Kasi, ang GWA is measured in continuous scale and average hours of daily sleep is measured in continuous scale as well. Considering that both of them are normally distributed, you will use Pearson's R. Both are continuous variable. Okay? So, hindi mo na siya pwedeng ulitin. Ano ba yan? Ay, mas-nurse pa ako. Kaya di ba pa? Di ko na pala dapat i-end. Wait lang. Dapat pala live na.
Ewan ko, saan nakikita sa cellphone or sa ano. Pero dito sa may parang triangle activities, ayan. Tama, sa may activity. So may mga triangle tsaka rectangle. Nakakaloka, hindi alam yung interface nitong Google Classroom. Wait lang, tatype ko ulit. Hindi pala pwedeng i-end, nawawala pala siya. Okay. Naka-live uli ang ating ayan. So isa pa, no? Patingin ako ng inyong sagot. Okay. Another one. How about I want to correlate education level to job satisfaction. What will I use? Education level and job satisfaction. Okay, vote. Pwede naman baguhin yung vote, right? Pwedeng baguhin hanggat naka-live. Okay, para papalit na lang tayo ng voting. Okay, most of you answered Spearman-Roe, no? Spearman-Roe, tama, kasi the educational level is measured in ordinal scale. It can either be elementary graduate, high school graduate, o diba, naka-ordinal yon. Now, job satisfaction is measured in continuous scale, no? Kasi meron tayong job satisfaction scale. Okay? So, paano kaya kung you want to determine whether college graduate or not is related to whether they are satisfied or not satisfied with their job. Okay? So, ano naman kaya yung gagamitin mo? You want to determine whether a college graduate or not can be satisfied or dissatisfied with their job. Is that related to one another or no? Yun ang tanong mo. Now, what will you use? Okay? College graduate versus not college graduate, and then titignan mo yung relationship niya kay satisfied tsaka kay not satisfied na job satisfaction. Alright? So, pwede kayong mamili kahit dito sa likod, sa susunod ha. Pwede rin yan. So, screenshot para makita nyo lang din yung choices. Binalik ko lang dun sa una. Pwede bang magpalit ng boto o hindi? Bawal. Hindi ata, no? Ano ba yan? Bawal daw. Tapos i-end ko naman, tapos itatype ko na naman siya. Nakakaloka pala ito. Ayoko na pala itong gamitin. In-end ko siya. Tapos, hindi na naman siya lalabas. Okay, i-type nyo na lang. I-chat nyo na lang ang inyong sagot para makita ko, no? Sige, pakitype ang inyong sagot. What will you use? Okay? Either college graduate versus not college graduate. Titignan mo ngayon kung satisfied or not satisfied with the job. Sige, patingin ako. Patingin. Wala. Di rin gumagana yung type. Patingin yung iba. O, sabi ni Riley, point by serial. Yung iba, point by serial. Okay. So, balik tayo sa definition ng point by serial. Okay? Kasi most of you answered point by serial. Wala akong nakikitang iba eh. How about the others? Patingin ng iba. Hoy, sumagot kayo. Yung iba wala na, no? Nonchalant. Okay. So, point by serial, sabi dito, one continuous and one true binary. So, alin dun yung true binary nyo? Siguro yung college graduate versus not college graduate. Kasi in reality, you can categorize people between college graduate and not college graduate. No, walang ongoing. Kasi ang ongoing, not college graduate ka pa rin nun, right? So, you can either be college graduate or university or bachelor's holder or not bachelor's holder. Okay? So, either college graduate or not college graduate. That is a true dichotomy, no? Tama naman kayo, no? That is a true dichotomy. On the other hand, on the other side of the coin, we are looking sa job satisfaction. Now, as I mentioned earlier, that is continuous in nature. But in my example, I said that satisfied or not satisfied. Diba? It's not
measured in a continuous scale. Categorical po iyon, no? Hindi po sasabihin natin level. Hindi ko sinabing level of job satisfaction. What I said is that either satisfied or not satisfied. Now that is categorical. Is that a true dichotomy or artificial dichotomy? That is a true dichotomy. You can either be satisfied or not. No, walang somehow satisfied. No, hindi mo kinakategorize yung job satisfaction sa somehow. No, sa mga job satisfaction, either be highly satisfied or not satisfied. Based on my example, kasi dalawa lang, no, satisfied or not satisfied. No, is that a true dichotomy or artificial dichotomy? Based on my example, that is a true dichotomy, no? Pero pag sinabi ko, you can either i-correlate siya sa highly satisfied and low satisfaction. So, meron doon, pwede mo sabihin doon na artificial na yon kasi there is somewhere in between. But sinabi mong satisfied and not satisfied lang. Okay, hindi mo sinabing highly, between highly and least satisfied. No, pag ganun yung sinabi mo, artificial yon. Pero pag sinabi mo lang na satisfied and not satisfied, that is a true dichotomy. So, parehong true. Diba? So, college graduate or not, satisfied or not. Pareho siyang true, kaya gagamitin mo ang phi coefficient. Kasi pareho po yung true dichotomy. Sabi sa phi coefficient, at least isa nga lang eh. No? Pwede nga maging artificial yung isa eh. At least yung isa doon true dichotomy. Okay? Basta dalawang dichotomy, alin yung isa, basta parehong dichotomy, at least yung isa true dichotomy. Kahit artificial pa yung kabila, walang problema. At least one doon true dichotomy. Alright? Pero pag pareho ng artificial dichotomy, tetrachoric ang gagamitin natin. Okay? Pag pinartner mo ang true dichotomy sa continuous, doon ka gagamit ng point by period. Pero pag pinartner mo artificial dichotomy kay continuous variable, doon ka gagamit ng biserial. Pero pag parehong dichotomy yan, at least isa dyan, true dichotomy, phi coefficient. Alright? Naiintindihan natin. Another example. Let's see. You want to determine the relationship between socioeconomic status measured in annual income and education level. Okay? You want to determine the relationship between socioeconomic status measured in annual income versus si educational level ng isang tao. Okay? Like cereal, spearman. How about the others? Spearman. How about the others? So, now the answer will be spearman. Kasi ang annual income is a continuous variable. Ang educational level is measured in ordinal scale. Alright? So, isa na doon ordinal, hindi na siya parehong continuous, gagamit ka na ng spearman. Is there a dichotomy ba? Wala. Diba? Ordinal yung isa, continuous yung isa. Spearman, raw ang gagamitin natin. Okay? So, another example. You want to determine the relationship between pass or fail, tsaka grade sa statistics. Or no, not grades. You want to determine whether the person pass or fail, tsaka yung relationship niya with performance sa final exam sa statistics. Okay? So, yeah, relatable. Pass or fail, relationship with the final exam performance. Measured in scores. Maangas na naman pakinggan yan, Riley. Di ba maangas pakinggan yung tetrachoric? Diba? Parang mas maangas na pakinggan yun. Okay? Anong sagot ng iba dyan? Tolog na. How about the others? Nasaan yung iba? Hindi nagsasagot. Nakikinig lang. Tatype nyo na lang eh. Pero pag mag-chat, bilis magta-type. Pag may chismisa sa GC, bilis magta-type. Dito magbabilis din kayo mag-type.
Paulit po tanong, sir. Okay, so you want to determine whether the person pass or fail and its relationship to their final exam performance. Okay? So you want to determine sa person kung whether pass or fail and its relationship to their uh, final exam performance. Point, are you sure? We. Bakit siya naging point? Oh, yan tuloy si Kip nag-iba. Nag-experiment siya. Oh, experiment raw, hindi raw. No? Kasi po continuous po. Ang alin? Ano ang continuous? Continuous ang alin? Score. Okay? Eh, yung pass or fail, hindi ba yun artificial? Bakit? Okay. Hindi. Okay? So, ang nagamitin mo, point by serial correlation. Kasi one true dichotomy and one continuous variable. Semi-fail. Ay, nagagawali si Kuya. Wala naman pong semi-fail. Tama naman din. Eksena ka, Julius. Wala ka semi-fail. Okay, go. Tama naman din. No? Okay, another example. Madali lang naman yung correlation. Kahit nga manood kayo sa YouTube, sagutan nyo yung activity. Hindi ko rin nakita ko sa Facebook. Manood ka sa YouTube, sagutan mo yung activity. Natatago na lang din yung gawin ko, nakakapagod magturo. Okay, lalo na pag online. Another example para mahasa pa kayo, okay? You want to correlate gender sa gender, which is measured in homosexual, male or female, kasi that is a gender, no? Male or female, tsaka sa pagiging introvert or extrovert. Okay. Ay, nabigay ko na yung kanina. Wag yun. Wala na akong may ibang maisip. Wag yun. Okay. Okay, ito na lang, no? You want to determine the relationship between gender at saka whether gusto mong pumasok o hindi. Okay, yung mga babae ba mas gustong ayaw pumasok, di ba? Mas mataas, mas related ang pagiging babae sa ayaw pagpasok, or mas related yon sa lalaki, di ba? So, your two variables, gender, which is male and female, as well as gustong pumasok or hindi. Bakit phi? Bakit phi? But phi coefficient kasi, not phi. Okay, phi coefficient. I was used to say phi, pero upon checking it's phi coefficient, kaya naglalap siya sa bibig ko, no? Phi coefficient. Dalawang artificial ba? Bakit? Yung isa artificial, no? Psychological well-being, tsaka jiwa. Parang research mo yan, ah. Okay, so tawag dito, looking at the variable, one true, okay? One true, tsaka isang pagpasok, tsaka hindi pagpasok yung true, di ba? But the gender, male and female, how about that? That is artificial, right? Isang artificial, isang true. Anong gagamitin mo? Sabi sa phi coefficient, at least one of them is true. Kahit artificial pa yung kabila. Okay? Phi coefficient na rin. Okay, now next, okay, so you want to determine whether customer satisfaction rating measured in stars. Okay, 1 star, 2 star, 3 stars, 4 star, 5 star. Okay, so whether customer satisfaction rating is related to hours of stay in Shopee. Customer satisfaction rating tsaka yung hours of stay sa orange app. Wow, kala mo ba masasensor dito? Okay, in Shopee. Anong gagamitin mo? Eto nga, sandali lang, Riley, sa susunod yan. Anong gagamitin mo? That will be what? Ito, Spearman. Kasi measured in stars, right? So 1 star, mukha siyang number, alright? But in reality,
ano yun, or ordinal yun. 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star. Star is not a number. Indicator lang yung number na yun. But in reality, wala po yung, pwede mo bang sabihin how much different nagbigay ka ng isang star sa, di ba? Walang quantitative difference yun. Okay? So, for example, ito pa pala. Ano itong measurement na to? Nilagay nyo sa mga scale nyo, ganito, di ba? Agree, strongly disagree, agree, somehow agree, strongly disagree, disagree. Disagree, strongly disagree. Basta may matic, basta ordinal matic Spearman Roy yun. Okay? So yun, yung sinasabi ko, yung Likert scale or Likert scale. Ano yun? What's the kind of measurement? Ordinal yun, no? Kahit na i-assign mo siya sa file. Sir, pero bakit po siya kino-compute as quantity? That's the problem with psychometrics, no? Sa psychological assessment yung pag-aaralan yan, no? Pero, Likert scale is ordinal. Kasi gumagamit lang naman tayo doon ng numbers, di ba? To assign. It's not actually score, but rather a category. Can you tell the difference between disagree and strongly disagree? How much they differ? No. Diba? Pwedeng sobrang disagree ka, pero disagree ka pa rin. Or pwedeng disagree ka, pero konti lang yung pagka-disagree mo, pero disagree ka pa rin. Diba? So, we cannot tell the difference between each category. So, ordinal siya. But we can rank them, obviously. No? So, ordinal in nature po ang Likert scale. But, for the purpose of scoring, most of us ginagamit yun as continuous by assigning number. Okay, problem with psychometrics po iyon. Okay, itong request ni Riley, pakadali naman ito. Anong gagawin mo? Jiwa tsaka well-being. Jiwa tsaka psychological well-being, considering that both of them are normally distributed. Anong gagamitin niya? Sige, yung mga ka-group ni Riley dyan, nagtatanong lang po anong gagamitin. Gagamitin mo dyan, Pearson. Kasi pareho yang continuous variable. Pero kapag skewed ang isa dyan or not normally distributed, automatic mag-Spearman Rho ka. So kailan gumagamit ng Spearman Rho? Sabi nga ni Kip, matic. Kala mo sasakyan, matic tsaka manual. Matic kapag may ordinal ka, Spearman Rho. Pero kapag not normal din, Spearman Rho. Okay? So not normal tsaka ordinal. Matic daw matic. Automatic 'yon, no? Automatic Spearman Rho. Okay? So, let's move on. Napahaba na tayo dito. Pero, way for you to understand it. So, since alam nyo na Pearson's product moment correlation, let's just further define it. Ngayon, ito yung kalimitang mali, no? In correlation, in any correlation, natatandaan nyo yung independence of observations tsaka related observation, diba? Yung sa independent natin, ginagamit natin ang term na independence of observation kapag meron tayong dalawang magkaiba or tatlong magkaibang group. Tama, mali? Are we correct or not? Diba? Ginagamit natin ang term na independence of observation kapag magkaiba ang group natin. Pero tinatawag natin silang paired observations or related observations kapag yung data natin, kinuha natin sa isang group. More specifically, gagamitin natin ang term na paired observations kapag gagamit tayo ng repeated measures ANOVA tsaka paired sample t-test. No? Kaya nga siya paired observations. Now, isang premise ng Pearson's, dapat yung dalawang variable mo, kuhanin mo sa parehong tao yan. Hindi mo pwedeng, for example, kukunin mo yung G1 ng isang separate group and then yung psychological well-being ng isa pang separate group. Hindi po yun pwedeng mangyari. So, i-merge mo yan into one. No, kunin mo yung G1 niya at saka yung psychological well-being niya. Parehong sa kanya yon. Bakit kaya? Kasi para ma-eliminate mo yung third variable problem. Ano possibly? Lagi kong sinasabi, kapag gumagamit tayo ng independent groups, what could be the third variable problem with that? It will be our individual characteristics. Pag kinuha mo yan sa magkaibang grupo, their individual differences will play a factor when determining relationships. So to control that, you have to gather both of your data from the same person. Alright? So wala tayong group in Pearson's R. Naintindihan? Dapat, pag kinuha mo yung well-being niya, kukunin mo rin ang
ginawa mo yung well-being niya, kukunin mo rin yung jiwa niya. Okay? Naiintindihan po? So, galing po yun sa isang tao. Isang group lang tayo. Wala tayong kaibang group sa correlational analysis. Do we get it? Do we get it? Okay. Now, assumption to continuous variable, linearity of relationship, di ba bawal tayo mag-correlate ng curvilinear, walang outlier, normally distributed. O madali lang to, no? Hindi ko na to explain kasi straightforward lang naman siya. Ang bago lang dito is linearity. So, kapag nakaganon, hindi mo pwedeng gamitan ng correlational analysis. Chine-check po yun using scatter plot. Alright? Pero kapag nakadiretso, ganon, either pataas o pababa, linear ang relationship. Pwede mong gamitan yun ng Pearson's R. Okay? Pero pag curvilinear, kahit anong correlational analysis, bawal mong gamitin sa curvilinear relationship. No, walang outlier, not normally distributed sa Pearson's R. Pag violated ang normality, Spearman-Romatic, no? Pag may outlier, most of them gumagamit pa rin kamo ng Pearson's R, but for your safety or for robustness, gamit na kayo, kapag na-violate to, gamit na kayo ng Spearman. Okay? Then, dalawang continuous variable as we have discussed kanina, no? Sa type of correlational analysis. So, as you can see here, this is linear. As you can see, pataas to. So, ito, non-linear. Bakit? Kasi nakita nyo, naka-curve na. On time. Okay? Naka-curve na siya. Siya, diretso lang, oh. Okay, ito naka-curve. Kitang-kita na yung curve dito, no? Ito rin. Naka-curve na siya. Okay, this is non-linear. Bawal mo tong gamitan ng correlation. This as well, no? Bawal din gamitan. Ito ang pwedeng i-correlate, no? Linear relationship. So, straight lang yung line niya. Okay, so iba yon. Huwag nyo yung isipin. Okay, this is not an outlier. As you can see here, pag may outlier, ang nagiging correlation coefficient niya ay 0.4. Okay, pero nung walang outlier, nung tinanggal yung outlier, 0.7. Now, sir, kapag ba may nakita kaming outlier, dapat ba namin yung tanggalin? Hindi. Pero yung iba, alam nyo, pinafabricate yung data. Tinatanggal nila lahat ng outlier. Sa acceptable kasi talaga ang parametric, no? Pero yung iba, kunyari, naging outlier yung isa, tatanggalin, aalisin yun as participant para maganda yung resulta. Kasi mas accepted ang parametric. Alam nyo yan, pag nakakita na kayo ng very low, burahin na. Pero for me, hindi yun dapat binubura kasi it's part of your sample. Palitan, ewan ko sa inyo, fabrication of data yon. We do not fabricate the data of our results. Sir, ang pinafabricate po yung dinadaya yung correlational talaga. Hindi, kinocompute lang naman po talaga namin. Inaalis lang namin yung outlier. Ganon din yun. No, bawal mong alisin ang outlier. I-report mo siya. But hindi mo siya tatanggalin para lang mapaganda. Tingnan nyo to. Nung may outlier, 0.4. Nung inalis niya yung outlier, naging 0.7. Tumaas, naging stronger ang relationship. Kasi nawala yung outlier. Nung inalis niya. Pero tayo hindi natin iaalis yan, i-report natin yan. Or kung hindi ko rin naman makikita, hindi nyo naman makikita yun, sir. O pwede rin naman, no? Hindi ko kayo na-encourage gawin yun, pero kung anak kayo ng demonyo, pwede nyo yung gawin, no? Pero I do not encourage that kind of demeanor or behavior, no? Fabrication of data yun. Report natin. Do not remove. Eh, sir, di nyo naman nakikita eh. O, di-remove nyo. Bahala kayo sa buhay niya. So, results nyo naman yan, kayo naman yung author niyan, no? Wala akong problema doon. Basta kayo, hindi ko kayo in-encourage. Okay? So, let's jump to the actual problem with of Pearson's R. Now, I will show you some demonstration as well. So, a researcher investigate relationship between amount of time spent. So, yun yung una niyang study. Amount of time spent is continuous variable. Okay? Time spent in hours to, as far as I know. No? So, hours measured in time spent measured in continuous variable. No? Scores on final exam, continuous variable pa rin siya. So, considering that both variables are normally distributed, we will use Pearson's product moment correlation, no? Or short, Pearson's R, no? Medyo mahaba yung Pearson's product moment correlation coefficient. Pearson's R na lang, no? Understood na rin yun, no? So, sabi dito, study time in hours and exam scores out of 100 were recorded. Now, at 95% confidence, this is not interval, this is level. Wait lang. Okay, 95% confidence level. Tingnan natin yung relationship. Now, let me show you the demonstration. No?
ng ating Pearson's R. Madali lang to, very straightforward. As you can see here, sa Jamovi natin, meron tayong time and then final exam score. As we can see, paired observation. So si participant 1, sir, ba't hindi mo siya isinunod dito? Dinugtong. Hindi, magiging independent of observation yon. Dito, dependent of paired observation wherein si participant 1 may study time na 5 hours and then may 78 siyang score sa final exam. O 5 hours ka lang di ba? 5 hours ka lang nag-review o then 78 lang scores mo. O, ganun siya ibig sabihin niya. Ito, nag-review ng 7 hours, meron siyang 83 na score. Okay? Ito, nag-review ng 3 hours, meron siyang 62 na score. Okay? Now, let's look. So, si participant 1, participant 2, participant 3, and so on. No? Now, let's input this and then make sure na they are in continuous variable. Okay? Both are in continuous variable to satisfy the assumptions of correlation or Pearson's R, more specifically. Then go to analysis, regression, Yes. then correlation matrix. Okay. Now, wag niyo muna pansinin yung iba kasi nandiyan na rin yung iba kong example. So, let's correlate study time and final exam score. So, lipat nyo lang siya dito, no? Both are continuous in nature. As you can see, pwede rin ditong ordinal. Dito, may nakalagay po ditong ordinal. Kasi pwede mong i-check dito ang Spearman. Okay? So, kapag kunyari, nilipat mo dito education level, okay, ordinal yan, ang gagawin mo, automatic Spearman. Meron ka na ditong ordinal variable, bakit nag-Pearson ka pa rin, di ba? So, hindi naman yun yung kino-correlate natin. Ang kino-correlate natin, final exam. Okay. Now, check nyo lang itong confidence interval. Then, obviously, Pearson ang gagamitin natin. As you can see here, wala tayong normality test. So, ang gagawin mo, pumunta ka ng exploration, separate analysis, tingnan mo kung normally distributed pareho. Okay? Alisin mo lang yung ibang unnecessary. Okay. So, as you can see in our result, both are what? Normally distributed or not? Normally distributed. Okay, so gagamit tayo ng Pearson's R. Alright? So, looking at the Pearson's R, as you can see here, sige, pakita, screenshot nyo to, no? Yung, natin, yung interpretation natin. Okay? Babalik ako doon sa interpretation value natin. Saan na ba yun? Okay, yan. So, screenshot nyo to para lang meron tayong kopya when we interpret. Bawal kasi split screen dito. Okay? Now, let's look again sa ating result. Okay? Now, how will you interpret? First things first thing to look at is the significance value. So, significant siya at less than 0.001. So, this will tell you whether your result is meaningful or not. Pag ito hindi meaningful, wag mo na itong i-interpret. Walang relationship yon. Okay? Pag ito meaningful, then interpret the correlation coefficient. So, this is the correlation coefficient. Okay? So, this is the p-value. Based on the p-value, it is significant. So, let's move on to the correlation coefficient. Now, as you can see, sir, ba't wala pong study time and study time? Is obviously, akla, 1 yan. Kinorelate mo sa sarili. Diba? Sir, ba't wala pong final score kay final score? Ganun din yan, ate ko. 1 yan. Kinorelate mo sa sarili niya. Ba't wala, sir, final score tsaka wala pong study time and final score? Ganun din naman kasi yung final score and study time, binaliktad mo lang. So, may idea na kayo sa post-hoc. Ganun lang din ini-interpret to. Now, look at the Pearson's R. How will you interpret this? Is it positively correlated or positively correlated or negatively correlated? That is a positively correlation. Ibig sabihin, kapag tumataas ang study time mo, mas tumataas ang final exam score. Sir, sa amin po hindi po meaningful yung results na yan. Kasi kahit anong review, hindi tumataas ang score. No? Hindi po related, sir. No relationship. Kahit ano pa. No? So, pero, syempre, rational thinking, dapat tumataas. Okay? So, based on this example, based on the data that we gathered, tumataas, no? Positively correlated, ibig sabihin, as one variable goes up, the other one goes up as well. Okay? Anyway, going back. Sir, nasan po yung
scatter plot, no? Pwede kayong gumawa ng sarili ng scatter plot here. Okay? So pumunta si Sir, balik ko muna. Ay, analysis. Okay, punta kayo sa exploration pa rin, scatter plot. Okay? Now, ilipat nyo either of your variables sa x or y axis. Kahit pagbalik ta rin nyo yan, pwede ito yan. Okay? Now, as you can see here sa scatter plot, no? Kita ko lang ng konti. Linear ang relationship natin, no? Diretso. Okay? Diretso ang ating relationship. Pwede tayong gumamit yan. This is positively correlated. As one variable goes up, the other one goes up as well. Ang negative correlation, ganito nyo makikita na kaganto. Pero linear pa rin yan kasi hindi po yan curvilinear na kaganon. Okay? Diretso, nakababa. Okay. Now, let's go back sa ating correlational matrix. So, as you can see here, we have a positive correlation of 0.979. Now, what is the degree of or strength of relationship nito? What is the strength of relationship? How will you interpret? This is positively correlated, you are right. But the strength, very strong. Okay, based on our indicator, this is a very strong, positively correlated. O paano ba sinasabi yun? They are positively and very strongly correlated with one another. Sobrang lakas like perena. True, with hawak na brilyante ng putik. Laban mo yan. So, eto, strongly correlated, positive. Okay? Kapag may negative sign yan, negatively correlated. Kapag pag tumataas ang study time mo, mas bumababa ba ang final score? Hindi, di ba? So, positively correlated po. Okay? So, that's how you perform correlational analysis. So, di ba mabilis lang, straightforward nga lang siya. Dali nga nito. Manood kayo sa YouTube, sagutan nyo activity. So, nakita ko lang yun sa hindi ko naman ginagawa yun. Nakita ko lang sa Facebook. Okay. So, going back, let's move on to the actual interpretation, no, para makita nyo rin yung example. Okay, so this is how you, anyway, ito pala yung yung step-by-step procedure ng paggawa. Okay, interpretation guidelines tayo. Now, let's look at the interpretation. Pearson's R, okay, this is the test. Diba ganun naman lagi tayo? And what is the purpose of your test? Laging ganun, okay? Now, a sample of 22 students was randomly selected. Alam nyo na to, no? Hindi ko na to explain. So, this is descriptive interpretation. You know it. No? Mean median mode pa, mean SD lang din yan. Tsaka, itong Shapiro-Wilk, ginawa natin yan separate from the correlational analysis through exploration. Okay? Exploration tab. Kasi hindi natin pwede, walang normality assumption na default doon sa Jamovi. So, we have to perform it separately. But still the same meaning, no? As you can see, both of them are normally distributed, followed a normal distribution, both final score and study time. If one of these became not normally distributed, automatic Spearman rule. Okay? As per scatter plot, there was also no outlier in the data. And nakalimutan ko palang ilagay dito. And that the data has linear relationship, no? Dalawa kasi ang pwedeng sabihin sa'yo ng scatter plot. May outlier and kung anong klase ng relationship. So, based from this is linear relationship. Okay? If nakaganto yan, curvilinear yan. Tapos wala naman kayo makikitang outlier. Ito ba outlier? Ito hindi. Nakasunod pa rin naman siya dito. Ang outlier nandito yan. Pag nakasunod siya sa line, hindi po yun outlier, ha? Okay. So, let's move on, no? This is assumption interpretation. Ang dagdag lang dito, yung linearity. So, hindi ko pala nalagay, no? Pero pwede nyo ilagay that the two variables have linear relationship with each other. Okay? Now, this is the correlation matrix. As you can see here, the results of Pearson's are revealed. Significant relationship between the amount score obtained final exam. Tapos, this is how you will interpret them. So, instead of T, lalagay nyo yung R. Okay? And the degree of freedom. And then, this is the correlational coefficient. Dalawa lang siya i-report. 0.979 will be rounded off to 0.98. And then, significant at 0.001, less than 0.0, and 95% confidence interval would be 0.99, 0.95 lower, ito 0.95 lower, dito po yan. And then the 0.99, which is 0.992, converted into 2 decimal places, the upper interval. Okay, indicating a very strong, okay,
positive relationship. Very strong and positive, no? This is the direction, this is the strength. Okay, kailangan parehong apparent po iyon sa inyong interpretation. The strength and the direction of the relationship. Okay, between what is your two variables, study time, and final exam score. Now, this is how you will compute specifically for coefficient of determination. Okay? So, paano natin kinompute itong 96.04 na to? So, squared mo to. So, 0.98 times 0.98 times 100, you'll have 96.04. So, meron kang, pwede mong sabihin that 96.4 of the variance in the final exam can be attributed to the number of study hours. Okay? Ilan pa po dito yung ilan pa yung coefficient of alienation, ilan pa yung variance na unexplained. So you just minus 96.04 sa 100 kasi in percentage siya. Ilan ang makukuha natin? Okay, we have 3.93 na variance ang unexplained. Saan nakuha yun ni sir? Yung 100 na determination, minus ko siya sa, yung 96.04 na determination, minus ko siya sa 100. Meron pa tayong 3 point something na unexplained na variance. Okay? Naiintindihan po? Maliwanag ang correlation, very straightforward lang to, no? Hindi, napakadali, no? Easiest analysis. So, ayun lang. Kapag gagamit kayo ng Spearman, click nyo lang yung Spearman. And obviously, you know the condition of Spearman. But, moving on to Spearman, no? Anyway, before that pala, no? Sir, sabi nyo, bawal mag-correlation ng tatlo. Bawal nga, no? Pero pwede kang, how do I say this? Bawal ka mag-correlate ng tatlong sabay-sabay. What I mean sabay-sabay is that i-correlate mo sila simultaneously to one another. Yung parang model natin sa ANOVA, ang kaya lang ibigay ni correlation is itong parang post hoc. Hindi niya kayang i-correlate siya ng buo. Walang buo ang correlation dyan. Okay? Pwede kang naman mag-correlate ng tatlong variable. I-correlate nga lang niya multiple times. Diba yun yung idea natin in post hoc? In ANOVA, iniiwasan natin yun kasi nag-increase ang risk ng type 1 error. Right? Pero in correlational analysis, walang ANOVA to solve that problem. So, rather, we just perform multiple correlation. So, hindi nyo naman kailangang ulit-ulitin yung procedure. Insert nyo lang lahat, no? Let's go back here. Okay. For example, alisin ko muna tong scatter. Okay? Now, let's go back here. So, alisin natin to. For example, I want to correlate general weighted average, MacBoard rating. So may MacBoard kasi tayo, no? Yung rating dun sa board, MacBoard natin. And I want to correlate them to the BLEP average rate, yung actual board rating exam. Okay? So meron tayong tatlo. Let's check for the normality ng tatlo na ito. So check natin yung normality ng tatlo. Okay? Okay, as you can see here, ano ang violated? Meron tayong violation. Ano ang violated natin na variable? Ano? Anong variable ang violated ang normality? Tingnan ako. MacBoard rating. Okay, so violated po itong MacBoard rating natin kasi this is less than 0.05. Violated ang ating assumption. Okay, so should we use Pearson? Obviously not. We will use Spearman kasi violated ang ating normality. Okay? So, as you can see here, meron tayong tatlong correlational coefficient. Ang una niyang ginawa, kinorelate niya si MacBoard kay general weighted average. Significant, mataas, highly positively correlated. Ibig sabihin, habang tumataas ang MacBoard mo, tumataas din ang general weighted average or mas rational yung kabila, no? Mas pag tumataas ang general weighted average, mas tumataas ang MacBoard rating. Pero hindi mo pwedeng sabihin yung GWA ang nagkukos ng increase dito. Ha? Hindi po pwede yung sabihin dahil correlation does not mean causation. Attributed lang ang increase ng GWA. Ang increase ng board rating attributed sa increase ng GWA. So, hanggat mas mataas ang GWA, obviously, mas tumataas ang MacBoard exam. Okay? Same with BLEP rating, no? As you can see here, significant din siya at 0.975 general weighted average to BLEP
average rating. So, habang tumataas daw ang GWA, tumataas ang average board exam rating. Pero hindi natin pwedeng sabihin na ang pagtaas ng GWA mo, mataas din ang board rating mo ha. May mga cum laude hindi pumapasa. Okay? Next. Backboard rating to LEP rating. So as you can see, significant din yung results niya at very strong positively correlated, no? So 0.972, mataas to, sobrang taas niyan, positive yan, very strong ang correlation, positive. So as this goes up, as backboard exam rating goes up, LEP exam rating goes up as well. Do we understood? Do we understand it multiple times? Okay, now, sir, dagdagan nyo pa nga. Okay, didagdagan ko. Average length of preparation in days. Okay? So, ito, preparation in days yan. Dinagdagan ko. Nag-compute ng another correlation. As you can see, habang dumadami ang variable mo, dumadami rin ang matrix mo. Okay, tingnan natin yung bago. Average length preparation sa GWA. Mataas ang correlation niya. Okay? Meaningful ang correlation. Next is average length in MacBoard. Mataas din. Okay? Positively correlated din. Ito, mataas din. LEP exam sa preparation. Okay? Habang tumataas ang preparation mo, tumataas din ang LEP exam mo. Okay? So, highly correlated din sila with one another. Sir, pwede bang 5 yan? Walang problema. Academic resilience. Okay. As you can see here, dumami. Hindi na kasya sa isang screen. Liitan ko konti. Ayan. Diba? Hanggat dumadami yan, dumadami din ang kino-correlate kasi inuulit niya yung correlation sa lahat ng possible pairs. O ilagay na natin yung daily spent for review. Ang dami. O diba? Meron kang sobrang daming correlation. Diba? So, pwede mong i-correlate yan, kaya lang hindi mo yan pwedeng i-correlate in general. Ang ginagawa ng computation, pinipair niya lahat ng possible pair to correlate. Okay? So, nakikita yon. Ito, as you can see here, GWA to MacBoard. Ito yon. GWA to LEP. Ito yon. GWA to average length of review of preparation. Ito yon. Ito. GWA to average resilience level. Ito po yon. GWA to daily hours spent for review. Ito po yon. And then MacBoard rating to LEP. Ito yon. So, lahat, possible pair, no? I-compute niya for you. Okay? So, let's avoid this type of design. Kasi this is too much. Hindi naman too much, madali lang naman siyang intindihin, no? Pero marami kang susukatin kasi. Okay? So let's move on to our discussion. Spearman-Roe. So alam niyo na yung Spearman-Roe, napaliwanag ko na 'yon, no? Ang assumption lang din ni Spearman-Roe, kapareho ni Pearson, linearity, alam na natin to, and then paired, pareho lang din sila, dapat hindi mo kunin sa iba yan. Kung kinuha mo yung GWA ng isang tao na yun, and then i-correlate mo siya sa resilience niya. Ba't mo i-correlate yun sa resilience ng ibang tao? Dahil hindi related yun, magkaibang tao eh. Okay? Related groups dapat ang gamitin natin. And lastly, you can use Spearman-Roe either in continuous scale or in ordinal scale. Either of the two is applicable. Okay? So, let me show you some example of how to conduct a Spearman-Roe naman. So, pareho lang naman siya actually, no? Wala namang pinagkaiba sa process ng Pearson. Kasi nga, checkan mo lang. But, pakitaan ko pa rin kayo, no? So, meron tayo ditong, mali pala, hindi ko pala napakita yung example. Let me show you the example first, or yung problem natin. So, we have a problem here, no? Iko-correlate niya ang level of education sa job satisfaction ng employee. Yung level of education may elementary, high school, bachelor degree, master's degree, and doctorate degree. Si employee rate their job satisfaction on a scale of 1 to 10. 10 being the highest, most satisfied, least satisfied ang 1. Okay? We understand the problem. Both, this is continuous, job satisfaction is continuous, but level of education is ordinal. Okay, so let me show you the process of doing Pearson's R. Okay, as you can see here, meron tayong, alis ko lang. Ayan. So, this level of education, yan. Level of education is in ordinal scale while job satisfaction is in continuous scale. Now, let's analyze muna nitong education level. So, you have to put first yung lowest level sa pinakauna. Kailangan mo itong i-arrange, ha?
So, i-arrange mo siya from lowest to highest. Kasi ordinal to, no? So, you have to arrange it from lowest to highest. From top to bottom. Okay? So, ito po yun. Dito po yun ina-arrange. Paano po yan ina-arrange? Click mo lang, pagpalit-palitin mo yan. Ayan, mapapalit-palitan mo yan. Okay? Now, dito sa job satisfaction, walang level dyan kasi continuous po ito. Now, go to your regression, correlation matrix. And then, asan yun? Education level and job satisfaction. Okay, lipat mo siya. Now, you all know that this is an ordinal scale. That's why you will check Spearman. Walang confidence interval si Spearman, so useless checkan po ito. No? So, ayan lang ang checkan mo dyan. So, as you can see here, correlated ba sila or not? Based on the p-value and based on the how you will interpret this Spearman raw value. Positive, correlated, tsaka very strong or very high. Okay, very high, highly correlated. Okay, so madali siyang intindihan, 'di ba? Paano ba natin sinasabi uli 'yon? Balik tayo sa ating description. Later on, papakita natin 'yan. Now, sir, paano naman po yung sa descriptives? Okay, punta ka sa descriptives. Ang pwede mong gawin dito is that pwede mong ilagay dito ang variable mo na continuous tsaka education. Kaya lang, you all know that wala namang mean-median mode itong education level. Right? As you can see here, wala namang mean-median mode ang education level kasi nga, ordinal siya, wala naman siyang numerical value. So, you have to check this para lumabas po itong frequency of count. Pwede ditong, makikita mo dito ilan yung elementary, ilan yung high school, ilan yung bachelor's degree. Para sa inyo ito ang gawin nyo, ha? Pero for me, what I always do when I perform correlation, especially Spearman, I use education level as grouping variable. As you can see, lalabas dito yung mean score per level. Makikita? So, makikita mo dito that elementary graduate, as you can see here, elementary graduate, meron tayong 5 na participants and then mean score na 1.80 sa job satisfaction with an SD of 0.837, normally distributed. Okay, high school naman, meron tayong mean score na 5 with an SD of 0.894 and then normally distributed. This is what I prefer to do. Okay? Pero ang interpretation nito mahaba. Pero okay lang din naman yun, no? Marami lang tong grouping variable. But in your cases, konti lang naman yung grouping variable mo. For example, sa Spearman, no? This is 5 levels of education. Pero pag ginawa mo ditong elementary, high school, college lang, 3 lang yun. Madali mo lang yung interpret. Indescriptive. Do we get it? Understand? Naintindihan ba? Okay. Let's go back to the interpretation. No? So, fast forward ko lang ulit kasi meron ditong step-by-step procedure. Lagay ko na, no? Para hindi nyo na panoorin yung recording kung ayun lang yung pakay nyo. Okay. Pero dito, ang ginawa ko, pinaghiwalay ko muna, no? Ginawan ko ng frequency table itong education level for simplicity lang. Pero pwede mong gawing grouping variable to, ha? You don't have to follow this. Pwede mo tong gawing grouping variable. Tapos ito lang, job satisfaction lang ang kinompute ko. Hindi ko na siya kinompute per education level. Pero for in your thesis, in your research, kung correlation kayo and may grouping variable kayo, you might as well consider using a grouping variable. Pero kapag laboratory lang natin, pwedeng ito na lang yung gawin nyo para lesser yung interpretation natin. Okay? So, ito lang din yung klase ng interpretation. Just like previously, ganito lang din natin siya ini-interpret. Was found to be 6.24 with a mean of 2.88. Okay? Now, further analysis, ito lang po yung frequency table natin. 20% of employees were elementary graduate with an N or subpopulation of 5. This is subpopulation. This is group, right? So, this is not large N. This is small n because these are subpopulations. So, as you can see, may 5 sa elementary, which comprises of 20%. 6 sa high school diploma, 5 ang bachelor's degree, which is 20% as well. And lastly, sa doctoral, meron tayong 4. So, you can see dito, 4, which comprise of 16% of the sample.
This is cumulative percentage. Alam niyo na ibig sabihin nito. Okay? Now, as you can see here, indicated job satisfaction was normally distributed with a p-value, no, hindi violated kasi this is greater than 0.05. So this is not violated. As you can see, this is larger than 0.05. So this is normal. Now, let's look at the correlation matrix. So this is very strong positive relationship, have a very strong positive relationship with each other. Now, very powerful. Okay? So, very strong. As you can see here, how to compute for the 84.64. This is coefficient of determination. You just squared it. This the coefficient correlation, 0.92 times 0.92 times 100, you have 84.64. Ibig sabihin, 84.64 of the variance in job satisfaction can be attributed to education level. So, yung klase ng education actually related by 84.64%. Binabago niya ng 84.64% ang score sa job satisfaction. So, yung 84% ng changes sa score ng job satisfaction can be attributed to education level. Pero may natitira, di ba? Ilan yung natitira? 14 point... Ilan to? 14.30... 36, tama ba? 15.36. Okay, 15.36 unexplained. Saan ang galing yung 15.36 na unexplained variance? It can either be the working environment, it can either be individual characteristics. So may unexplained pa tayong 15.36, and it's probably because of other factors like errors sa measurement, job satisfaction, third variable, individual characteristics. It is unknown. Okay? Hindi natin alam kung saan ang galing yung differences na 15.36%. No? Saan ang galing yung variance na yun? 15.36 of the variance unexplained. 84.64% of that can be attributed to education level. Okay? Do we understand correlation now? This is correlation of determination. What Iggy is saying na 15.36 is coefficient of alienation. Determination is how much variance can be explained by your variable. Alienation, how much percent of the variance is still unexplained by the model. Okay, maliwanag po. So as you can see naman dito, meron tayong RS. So Spearman rule na kasi ginamit natin dito. So using R itself is not enough. Kailangan natin ng notation na subscript na S to indicate that this is a Spearman correlation. And then 23, this is degree of freedom. And then the correlational coefficient na 0.92. This is not the correlation of determination. This is the correlation of determination. How to get this? You just square this and times 100. 0.92 times 0.92, you have 0.8464. Times 100, you have 84.64. Attributed ang variance, job satisfaction, 84.64 of the variance, job satisfaction is attributable or can be explained by education level. So, do we get it? So, if you have multiple correlation, paulit-ulit mo tong gagawin. Okay? Meron kang coefficient correlation kada isa, meron kang coefficient of determination kada isa. Okay? So, ito, simple lang model lang to, dalawa lang, pero yung iba sa inyo, obviously, magtatatlo, mag-aapat. Okay? So, you just have to pay attention to the interpretation. Mas maraming variable, mas mahabang interpretation, obviously. Okay? Understand? Okay, so let's end our class ngayon na. Ayoko na. Gilan nyo na. Di, madali lang naman kasi, Cory. Okay, done na. Di sir, ano po, question ko po sa paper, kahit maya-maya. Okay, yun dun sa query mo dun sa scoring. Yes po. Okay, sige, send mo lang sa akin. No? Tingnan natin. Okay, thank you Para po. ma-validate ko rin kung summation lang din. Pero di ba pinakita mo na yata sa akin face-to-face before? Iba po yata. Iba Kasi, yun. Okay. ano po, ito po sir, may parang subscale pa po. So, Okay, sige. Tingnan natin. Okay, sige. Send mo na lang sa akin, ha? Now, for everyone, mag-data gathering na kayo. Kasi we only have 2 weeks. No? As you can see, bigyan ko kayo ng idea on what to call. Hopefully, walang cancellation of class. Okay, as you can see here sa aking lesson plan,
Or hindi naman, checklist lang to. Meron na lang kayong, ayan na lang, ang natitira nyo. 1 week, 1, 2, 3, 4, 5, 6 weeks na lang. Tapos na ang second year na sila. 6 weeks na lang, okay? So, we only have 6 weeks. Well, not so sure. Tingnan natin pag sa second year kaya. So, obviously, hindi nyo isasama itong naka-block kasi this is major examination. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. You only have 5 weeks. Hanggang dito lang ang binigay ko for data gathering. Kaya paspasan na yan, no? Santong paspasan na ang gawin nyo. Kasi susulat nyo pa yan. So, ito ang sulatan nyo. 3 linggo nga eh. O gusto nyo mag-spend kayo ng ganito kahabang data gathering. O ito lang yung susulatin nyo. 1 linggo lang. Pasahan ito. 'Di ba? Completion of output na binigyan ko yung last week natin bago mag-exam, hindi na ako magle-lesson. Okay, wala nang lesson to. Completion of output lang yan. Pwede kayong pumasok to finish everything. Pwede kayong gamitin yung asynchronous. Wag pumasok. Okay lang. Hindi ako magdi-discuss dito to finish everything, no? But the data gathering will only last until May 24. May 26 kasi Sunday yon. But May 27, we should start writing or you are now already writing your result. Kasi discussion part, medyo mahaba po yun. Challenging po yun. But marami naman kayo, kaya nyo yun. Okay? So kahit tagi-isang paragraph na yung gawin yun, makakabukay ng discussion. Okay? But the result, obviously, na-discuss na natin hanggang correlation. Next week would be regression. Matatai kayo doon. Maniwala kayo sa akin. No? Medyo mahirap magdala kayo ng mentality. May tinatawag tayo ng mga regression error, no? Homoscedasticity, homo erectus, anong klaseng homo, no? Meron tayo dong BF, multicollinearity, maraming ganong idea in regression analysis. So prepare for the other next week, no? But obviously you have to prepare for tomorrow, no? 1 to 30 lang naman yung gagawin kong examination that covers independent sample t-test and ANOVA. So 30 lang yun, answerable till 1 hour. Gusto nyo mag-open notes? Parang fair naman nun, dali-dali lang na exam ko, open notes pa kayo. Hindi open notes. Namumihasa kayo, no? Tingnan natin, bukas. Depende mamayang gabi, pag sinipag ako, pag sinapian ako ng masamang espiritu mamayang gabi. Tingnan natin. Pero hindi, meron akong prepared exam, no? Madali lang yun, no? Interpret nyo lang, may difference wala. Ano yung variable, ganun lang, no? Ano yung gagamitin, yun lang. So, independent t-test, tsaka ANOVA lang. Hindi pa po kasama yung correlation na to. Okay? So, ang test ng correlation, kasama siya sa regression. Pero in advance ko kasi yung practical natin kasi nga, hindi ko makayang makonduct yun online. Ayoko na ng ganun. Diba? Tataas yun sa score, may high-lowest yata is 39, 1 to 50. Wow, perfect. Batak na batak yung midterm na mababa. Wala nyo lang. No? Hirap batakin nun. Bakla kayo. No? Tingnan natin, no? Next, tomorrow, same time, 8 o'clock, pasok kayo sa Meet link na to for proctored exam. Prepare your device, usual thing, no? Answer it, access it using the Google Classroom para yung importation of grade madali. Okay, makita nyo agad yung grade nyo, no? Hindi ko kasi pwedeng i-release agad yung test kasi may mag-e-exam pa. So I will just import them to your classroom portal. So it is important to access your exam through Google Classroom. Kasi pag hindi, mawawala yun. Okay? And use the same email na pinang-enroll nyo sa Google Classroom doon sa test. Kasi yung iba, anong email na pinaggagamit, no? Mga pang poster account niya pa yon, no? Gamitin niyo yung kung ano yung naka-enroll nyo sa Google Classroom, yun yung gamitin yung pang-exam. Alright? So maaga tayo mag-dismiss now, 10:05. So review for the exam tomorrow. Maiksi lang yun, 1 to 30 lang yun, multiple choice. So proctored exam tomorrow. Okay? With that, I hope that you are now